Ang awakening sa tunay na ability ni Song Soho ay mangyayari na sa chapter na to. At mukhang papahirapan talaga ng sobra ang ating bida sa laban against Apostle of Itarim dahil hindi niya inexpect ang hindi inaasahang mangyayari na magpaparealize sa kanya kung bakit siya ay naiba compare sa ama niya na si Song Jinwoo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan inilabas na ni Soho ang mga Shadow Soldier na matagal niya nang pinag-iipunan para lang sa moment na to. Habang ang Apostle of Itarim ay napangiti sa tuwa nang makita kung gaano kalakas ang Black Mass Disruptor. Biglang nagkaroon ng urgent quest ang ating bida na kailangan niyang talunin si Lee Min-song na kasalukuyang pinoposes ng Itarim sa puzzle upang makuha ang memories ni Lee Min-song. Kaya napaisip ang ating bida sa kanyang naging quest na kailangan niyang talunin si Lee Min-song, ngunit at the same time ay mukhang mayroon na naman siyang another person na papatayin since kasali sa quest ang pag-obtain ng memories. Since kakainin ni Bero ang katawan nito bago makuha ang memory ng isang tao. Habang kinukontrol ng puzzle ang katawan ni Lee Min-song, inisip niya na matapos daw niyang unawain kung ano ang isang emosyon, nararamdaman niya kung ano ang nangyayaring kakaiba na meron siya. Ipinaliwanag ng puzzle na nung nakaharap niya ang Shadow Monarch, nananatili pa rin ang nararamdaman niyang takot na nakatatak sa memories sa tunay na katawan ng main fragment. Memories na mayroong curiosity towards someone na napakalakas. Isang napakalakas na nilalang na nanggagaling sa ibang dimensyon na pinigilan ng buong kasundaluhan ng ibang dimensyon na mag-isa lamang. Kaya sobra siyang na-curious about Shadow Monarch dahil mukhang ito ay napakalungkot habang nakatayo sa gitna ng kanyang mga Shadow Soldier. Kaya napaisip siya kung makakakuha kaya siya ng kasagutan sa nakamaskarang hunter since mayroon itong Authority of Darkness na kapangyarihan. Kaagad umatake ang kasaka Venom Fang towards a puzzle. Ngunit kalmado lamang ang puzzle, hindi man lang nagkaroon ng kaunting pagkatinag na pasimpleng hinati ang Shadow Soldier na walang kahirap-hirap. Napansin ng puzzle ang pag-cover ng shadow sa vision niya, kaya ginamit niya ang kanyang pakpak at hindi talaga siya nagkamali dahil nakita niya ang mga mata ni Soho na sabik siyang tapusin kung saan parang kidlat ang ating bida na umatake gamit ang kanyang pamatay na suntok, ngunit kaagad itong nadepensahan ng puzzle gamit ang espada. Habang dinidepensahan ng puzzle ang mga suntok ni Soho, nagtataka siya sa estilo ng pakikipaglaban ng Black Mass Disruptor dahil ginamit nito ang Shadow Soldier para pang-distract at personal itong nakipaglaban sa kanya kaya napaisip siya kung gaano ito ka-confident in terms of close quarter combat. Nag-unleash ng napakalakas na slashing attack ang puzzle na kaagad namang naiwasan ng ating bida, ngunit ang atake na yun ay tumama sa dalawang giant lizard centipede na nasa likod ni Soho. Subalit gumawa ng sneaky attack itong si Lady Essel gamit ang kanyang spear na kaagad namang naiwasan ng puzzle at nahawakan ang weapon nito, ngunit na-realize ng puzzle na ang babaeng ito ay hindi isang Shadow Soldier at si Lady Essel naman ay napaluwa sa sobrang takot. Kaagad rumisponde ang ating bida at nagawa niyang matamaan ang mukha ng puzzle sa pamamagitan ng pagsipa kaya nakaligtas si Lady Essel sa moment na yon. Parang hindi man lang nasaktan ng puzzle sa atake ng ating bida at kaagad itong napalingon na may halong pagtataka at napatanong kung bakit hindi nito ginamit ang Shadow Soldier as a main fighting style. Nasagot naman ng ating bida, Shadow baka mo? Kung gusto mo talagang masaktan, ipapakita ko sa'yo. Kaya nagulat na lamang ang puzzle nang napansing bigla siyang hinawakan at binalutan ng kanyang buong katawan ng mga buhangin kaya hindi na talaga siya nakagalaw pa hanggang sa mata na lamang ng puzzle lang nakikita. Hinanda ni Soho ang isa sa mga techniques na magpapalakas ng kanyang suntok, ang pag-goat ng kanyang kamao gamit ang Ruler's Authority. Kaya nang papakawalan na ng ating bidang isa sa pinakamalakas niyang atake, napansin niyang parang may something sa puzzle at bigla na lamang itong nagpalabas ng napakalakas na mana kaya wasak ang buhangin pati ang Shadow Soldier na si Sheka wasak rin. Napakover up si Soho sa lakas ng puwersa na inilabas ng Apostle of Itarim at hindi siya makapaniwala na nagawa nitong mapa-explode ang sand magic na totally bumalot sa katawan nito. Habang natatabunan sa fog ng buhangin, sinabi ng puzzle na mukhang hindi niya na nararamdaman ang sense of acceleration na nararamdaman niya noon. Sabay unleash ng napakaraming slashes towards sa grupo ni Soho na kaagad namang nadepensahan ng ating bida, ngunit ang ataking ito ay napakalakas pala dahil pasimpleng binura ang Common Elite Commander Shadow Soldier at nagpatamo ng severe injury kay Lady Essel sa balikat habang si Soho ay hindi makapaniwala dahil konti na lang mawawasak na ang kanyang Vulcan Horn Gunlet.
Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Sinabi ng Apostle na sobra siyang na-disappoint dahil ang Shadow Soldier ng Darkness, ang lahat puro mga veteran sa pakikipaglaban na nagpo-possess ng sariling kagustuhang lumaban na parang nagkaroon nito ng napakahirap na training. Nadagdag pa niyang pareho lang daw ang dalawa na nagpo-possess ng same na kapangyarihan, subalit in terms of ability, he's completely different at hindi siya makapaniwala doon. Sinabi ng Puzzle na kahit mayroon itong same authority as Darkness, hindi pa rin ito mananalo laban sa kanya na napawikang isa kang mahina. Napamura ang ating bida dahil mula nung naposes ang katawan ni Lee Min-sung, nahihirapan na siya dahil ang strength nito is completely different na comparable sa mga S-rank. Nagsagawa ng pagsalakay ang Apostle of Vitarum at sinabi niya ang rason kung bakit napakalungkot ng Darkness. Ito ay dahil walang sinuman nang nag-exist sa mundo na makakapantay sa kapangyarihan ng Shadow Monarch. Kaya after all, walang ibang makakaintindi sa nilalang na may ganoong kalakas na kapangyarihan. Kaya habang dinedepensahan ng ating bida ang mga slashes ng Apostle, napa-question si Soho sa kanyang isipan kung bakit nagmukhang malungkot ang kanyang ama, subalit napansin niyang umabot na sa limitasyon ang Vulcan Horn Gauntlet, bagay na sobrang nagpagulat kay Soho nang makitang nag-turn into small pieces ang gauntlet na isa sa pinakamalakas niyang weapon at sinabi rin ng system na ang item na Vulcan Horn has been destroyed. Subalit, bigla na lamang napasukan ng dugo si Soho dahil hindi niya napansin na bumaon na pala ang weapon ng Apostle sa katawan niya at sinabing mukhang wala ka yatang alam patungkol sa kapangyarihan mo, habang si Lady Essel ay napasigaw sa pangalan na Young Monarch sa sobrang pag-aalala. Sinabi ng Apostle na kukunin niya ang Authority of Darkness at gagawin niya itong isa sa mga believers. Pagkatapos gagawin niya ang lahat upang mapasa kanya ang kapangyarihan ng Darkness at kapag mangyayari yon, mauunawaan niya na ang pakiramdam ng isang Shadow Monarch. Pilit na hinihila ni Soho ang weapon at napaisip kung wala nga ba talaga siyang alam kung ano ang kapangyarihan na meron siya. At bigla nga niyang naisip ang sinabi ni Lee Min-sung sa kanya na siya ang karakter na umaasa ngunit wala siyang own personality. Ang kabaitan at etika ay isa lamang choice na ibinigay ng society at ng ibang tao, subalit hindi mo alam kung ano nga ba talaga ang gusto mo. Dagdag pa ni Lee Min-sung na kung hindi naging maswerte si Soho na makakuha ng ganoong kapangyarihan, namumuhay lamang ito bilang extra habang buhay. Subalit sa huli, darating ang oras na tatangayin ka ng sitwasyon at kailangan mong gumawa ng sariling desisyon. Napaisip si Soho sa stats na meron siya, kung ano pa ang kailangan besides stats upang siya ay maging malakas. At bigla na lamang niya naalala si Vero na kumakain ng popcorn habang nanunood na naman ng TV. Napatanong nga dito si Vero kung bakit hindi ginagamit ni Soho ang Shadow Transform weapon. Nasagot naman ang ating bida na parang nagtataka na dahil daw mas malakas ang Vulcan Horn in terms of attack power. Napahawak sa baba si Soho at inisip ng maigi na mahihirapan kasi siya ng konti kapag gagamitin niya ng sabay both band skill and ruler's authority habang kinocommand ang mga Shadow Soldier simultaneously. Kaya hindi siya confident na kaya niyang gamitin ang Shadow Transform as well. Subalit sinabi ni Vero na alam niyang isang genius si Soho na napawikang siya si Vero. Ginagarantiya niya na kayang gawin yon ng Young Monarch. Kaya napa-agree na lamang ang ating bida at sinabi niya kay Vero, di ba sinabi mo na ang ama ko ay hindi kayang gumamit ng Shadow Transform sa laban? Nadagdag pa ni Soho, dapat may dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit. Sinabi ni Soho na nagdududa kasi siya na kapag gagamitin niya ang mga ito, magkakaroon ng pagkakaiba since hindi ito ginagamit ng kanyang ama. Kaya sinabi na lamang ni Vero na kung yan ang iniisip mo, well, hindi yan makakatulong. Napatanong ang ating bida kung kailan siya nagsimula. Kailangan niyang tukuyin ng sariling limitasyon at bigla nga niyang naalala ang pangguhit na lapis. Kaya naalala niya kung ano talaga ang talent na meron siya. Sinabi ng ating bida na ito yung ginagawa niya matapos siyang mabigo nung hindi pa rin siya nagkaroon ng awakening, and come to think of it, hindi na siya muling nakapagguhit ng kahit isang drawing man lang pagkatapos ng awakening, at kung iisipin, gustong gusto niya talaga ang drawing skills.
Muling naalala ni Soho ang sinabi ni Lee Min-sung na hindi niya alam kung ano talaga ang tunay niyang gusto. At sa huli, darating ang oras na tatangayin siya ng sitwasyon at kailangan niyang gumawa ng sariling desisyon. Kung kaya't na-realize ng ating bida na tama ang lahat ng sinabi ni Lee Min-sung dahil iniwan niya lahat ng oras doon sa system ng kanyang ama at ang paghahanap ng kanyang ina ay isang bagay na gagawin niya kapag siya ay malakas na. Ang tunay na rason talaga kung bakit gusto niyang lumakas ay dahil hindi niya mahanap ang strength na meron siya. Napatanong ang ating bida kung bakit palagi niyang sinusubukang sundan ng yapak ng kanyang ama. Na-realize niya na ang kailangan ng kanyang ama ay hindi isang copycat na katulad niya. Sinabi ni Soho na kailangan niya itong hanapin. Isang bagay na siya lang ang makakagawa kung saan bigla nga niyang naalala kung paano siya gumuhit sa pamamagitan ng kanyang lapis. Kaya pilit niyang itinaas ang braso na parang may gusto siyang kontrolin pagkatapos binigkas ang salitang "Arise." At habang nakabaon ng weapon, nagtataka ang Apostle kung ano ang nangyayari dahil kung iisipin ng Shadow Soldier ay isang immortal na muling babalik pagkatapos mamatay, ngunit kahit ilang ulit pa ito babalik, magiging no match pa rin ito laban sa kanya. Subalit nagulat na lamang ang Apostle nang nakita ang mga Shadow Soldier na nagsasanib sa isa't isa at sinabi na ngayon lang siya nakakakita ng ganito at never niya itong nakita during War Against Darkness dahil nakita niya ang isang chimera. Lumabas si Grace sa katawan ni Soho habang ang ating bida ay pinakitang sumanib na rin sa kanyang katawan ng mga shadows at unti-unting nagbago ang form ni Soho. And I guess dito natin makikita ang tunay na kapangyarihan ni Song Soho na hindi siya katulad ni Jinwoo na mayroon siyang sariling ability bilang monarch. Since ipinakita sa mga huling chapter na hindi talaga isang copycat si Soho, sa style pa lang ng pakikipaglaban ay sobrang layo na makikita naman nating isang brawler type itong si Soho at si Jinwoo naman ay isang assassin type, pati na rin sa decision making. At mukhang alam ko na kung ano ang magiging form ni Soho sa next chapter. Hula ko lang to mga lods ha. Wala kasi siyang ibang palaging ginuguhit. Well, palagi niyang ginuguhit ang mga main Shadow Soldier but mostly, ang palagi niyang ginuguhit ay ang kanyang mentor. And I guess, yun ang transformation na susundin niya. Kaya sobrang lakas ni Soho kung siya ay magiging Ant King. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!